Ito nga bang si Cedric Berfield ay hindi na masaya dito sa Blackwater Bossing dahil sunod-sunod ang talo? Well, syempre itatanong pa ba yan, sino bang player ang magiging masaya kung nandun ka sa team na hindi naman nananalo? At kabilang marami na raw mga teams pumipila na yung mga nag-o-offer dito para makuha nila si Berfield. Kabilang na rin daw dyan itong Converge FiberXers. Kung sakasakali na makuha ng Converge itong si Berfield, ang tanong ano naman kaya magiging kapalit? Unang-una, kinakailangan malaki ang i-offer ng Converge para dito kay Berfield para makuha nila yan. Sa tingin ko hindi bababa sa 1.5 o 15 million contract dapat ang ibigay nila dito kay Berfield para matanggap. Alam natin na mayroong limit yung salary ng PBA pero wala namang limit to sa bonus, so pwede magkaroon ng workaround para malampasan yan. Kaya sa ngayon itong line-up nitong Converge kung makuha nila si Berfield, magiging biglang dadami yung superstar nila. Ngayon, kung sino naman yung pwedeng maging kapalit nitong si Cedric Berfield, sa tingin ko ang baka ibigay ng Converge dyan, kinakailangan siguro itong si Shawnee Winston. As much as possible, ayaw ng Converge na i-trade kailanman dito sa kanilang mga starter. Pero alam din natin na isa doon sa magiging problema talaga nitong Converge FiberXers dahil sobrang taas ng value ni Berfield. Baka mahirapan silang humanap ng pwedeng kapalit nito. Kaya nga sa tingin ko, baka itong maging problema itong line-up ngayon ng Converge kung talagang gusto nilang makuha ang nasabing player. As it is, itong si Berfield ngayon, yan ay very much in demand. At kung ang Converge seryoso na mag-champion at talagang sa tingin nila ay hindi na nila makukuha itong si Mikey Williams, subukan na nila itong si Cedric Berfield. Alam natin nagagawa ng move dyan ng TNT. Pero bakit naman ano naman ang mawawala sa Converge kung susubukan nila na makuha ang nasabi rin na player. Samantala naman meron yata isang namumuo na 3-team trade dito sa BBA kapag nagkataon. At kabilang daw sa mga magiging sabihin natin kasali dito ay itong San Miguel Beer, Rain or Shine at itong Northport Batang Pier. Posible raw na mapunta dito sa San Miguel Beer itong si Keith Datu, yung center ng Rain or Shine. At ang makukuha naman itong Northport Batang Pier ay itong si Motaw Tuba. At ito namang Rain or Shine Elasto Painter, sa kanila daw mapupunta itong si Cade Flores. So magkakaroon ng palitan ng mga big men pag nagkataon. Swerte San Miguel kung makuha nila si Keith Datu. Nakita naman natin naka 27 points ito nung huling game niya. Samantala naman, itong si Cade Flores, runner-up yan sa Rookie of the Year nung nanalo si Stephen Holt. Kaya alam natin magagamit din yan itong si Coach Bonita o ni Coach Yeng Giao. At ito namang si Motaw Tuba, alam natin yung pinakamagandang laro niya naganap nung siya ay nandun sa Northport Batang Pier. So welcome back mo kung sakasakali. Yan ang nakikita natin na talagang fair at win-win na trade para sa mga nabanggit na kupunan. At yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala talaga na matutuloy ito. Dahil wala naman tayong nakikita na madulugi dyan. At yan din ang dahilan kung ba't marami nagsasabi nga na sigurado na makatutulong ito para dito sa mga kupunang nabanggit kung sakaling matuloy ang trade. As it is, alam natin na itong San Miguel Beer ngayon at Rain or Shine ay kabilang talaga doon sa mga teams na gustong magpalakas at sigurado na magagawa nila yan kung sakasakali nga na matuloy ang nabanggit na trade. Walang malulugi dito at yan ang dahilan kung ba't sa tingin ng karamihan ito ay aaprubahan agad nitong PBA Trade Committee. Kaya yan natitiyak natin na malamang sa malamang ay malapit na at matuloy na to, kaya abangan.